Digong, Bato, together again. Dahil hindi po ba, sa ilang buwan na nasa dahig si former President Rodrigo Duterte, not once na nabisita ni Bato de la Rosa at ganun din si Bongo ang kanilang among si Digong. Pero dito naman, panay ang statement nila na naaawa sila sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganito ganyan, nakakaawa, butot balat, hindi na nakakakilala, at meron pa daw isang pagkakataon na napanaginipan ni Senator Bato si former President. Sabi pa niya, "Last night, I had a dream. Mayor Rody was granted house arrest. We had a tearful reunion. We hugged each other and he whispered to me, 'Ronald, I'm okay now. Lord, please make my dream come true.'" Di ba meron po tayong kasabihan na ang mga panaginip ay kabaligtaran ng ibig sabihin doon sa mismong panaginip natin. So, doon sa panaginip ni Bato ay nabigyan daw ng interim release and was granted house arrest. Kung babaligtarin pala natin yan, hindi si Digong ang nabigyan ng house arrest. Si Bato ang nabigyan ng warrant of arrest. And sooner or later, sila po ay kakanta na ng together again. Dahil ayon po sa breaking news kaninang umaga, ICC arrest warrant against De La Rosa out. Sabi po yan ni Ombudsman Boying Remulla. An arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against Senator Ronald De La Rosa. Remulla revealed this in his DCRH radio program Saturday morning. Sabi niya, "I have it on good authority that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa." Kaya lang siyempre, alam niyo naman ang mga DDS. Maglalabas na naman sila ng kung ano-anong balita na ito daw ay politically motivated, na ito daw ay para pagtakpan ang issue ng flood control anomalies, para daw malihis ang isipan ng tao diyan sa problema sa flood control. Huwag niyong minamaliit ang intellect ng Pilipino. Ano bang akala ninyo? Kapag merong bagong isyong lumitaw, kakalimutan na yung problema sa flood control? Hindi na aalamin kung sino ang mga sangkot dyan? Di sana wala nang mga nagrarally, wala nang nagpo-protesta. So kayong mga nagpapakalat ng mga fake news, kayong mga DDS, huwag niyong gawing uto-uto ang isipan ng mga Pilipino. Kaya nga pati ito politically motivated daw itong warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Paano magiging politically motivated yan? Hindi naman si BBM ang nagpahuli dito o nag-release ng warrant of arrest para kay Bato. Yan po ay may kaugnayan pa doon sa kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC. Hindi pa presidente si Bongbong Marcos noon, meron ng investigasyon ang ICC sa mga taong sangkot dito sa EJK ni Digong. Nauna lang si Rodrigo Duterte. So, paano magiging politically motivated yan? Wala pong political motivation dyan. Matagal nang kasama ang pangalan ni Bato de la Rosa, ni Bongo, and if I'm not mistaken, pati pangalan ni Sara Duterte. Pero siyempre, lilituhin na naman nila ang taong bayan. Wala daw ganun. Fake news daw yan. Wala daw warrant of arrest. Dahil kahit na po ang ICC ay wala pang konfirmasyon dito. Ayon nga po dito sa balita sa Bombo Radio Philippines, International Criminal Court, no confirmation sa warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi po ni Fadi El Abdallah, spokesperson ng International Criminal Court, no, ICC news can be found only on ICC official communications channels and press releases. So dahil sa statement na to ni Abdallah, iisipin ng taong bayan, nagsisinungaling si Boying Remulla. Pero sa tingin ninyo, sa posisyon ni Boying Remulla bilang ombudsman at dating kalihim ng DOJ, wala siyang posibleng access na makuha itong mga balitang ito? Tandaan nyo, nung panahon ni Digong, ang daming nagsasabing hindi totoo yan, walang warrant of arrest. At kahit na itong si Rodrigo Duterte, hindi naniwala. Kaya kung ano-ano mga pasaring, kesyo sasampalin niya, mga taga-ICC, kesyo magbabarilan daw kapag siya ay hinuli, at kung ano-ano pa.
dahil hindi sila naniwala. Kesyo sinungaling daw si Trillanes, gawa-gawa lang daw yung warrant of arrest. O nasan ngayon si Rodrigo Duterte? So ngayon, ganyan din ang gusto nilang palabasin. Haka-haka lang, fake news lang yan, at wala pang totoong warrant of arrest. Anong akala nyo kay Boying Rimulya? Magsisinungaling na lang basta-basta? Bakit? Para na naman daw, ilihis yung issue sa flood control. Gawin talagang tanga mga Pilipino. Uulitin ko sa huling pagkakataon, hindi porke may sumulpot na bagong issue, kakalibutan na yung anomalyang yan at iskandalo at korupsyon dyan sa flood control anomalies. Alam nga naman huminto ang daloy ng buhay ng mga Pilipino dyan sa flood control. Kapag may bagong issue, huwag nyo nang intindihin, huwag nyo nang ibalita. Dahil nakatuon tayo 100% dyan sa flood control anomalies. Kapag may mga issue bago, hindi na natin iintindihin, huwag natin pakialaman, bahala na sila sa buhay nila, basta tayong lahat nakatuon sa flood control scandal na yan. Paano tayo uusad? Paano haharapin ng mga sanghay ng gobyerno natin ang maraming mga issue na lalabas? So kung gusto ninyo nakalimutan ang flood control kayo mga DDS, fine. Pero ang mga matatalinong Pilipino, yung matitino ang isipan, hindi porke may bagong issue ay kakalimutan yung flood control corruption na yan. No way. So, itong sinabi ni Abdallah ay wala pang confirmation daw ang ICC. Pero sabi ko sa inyo, pasasaan ba maglalabas sila ng confirmation? Pero alam niyo, confirmed o hindi yung balitang may warrant of arrest na si Bato, I can just imagine yung stress na pinagdadaanan niya ngayon. Kung noong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, buwan, nagtatapang-tapangan pa si Bato de la Rosa. Hindi ba't may mga statement pa siya kung saan parang inuudyokan pa si Sonny Trillanes na bring it on, bring it on. Kung gusto mo, ikaw pa ang mag-handcuff sa akin. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, dyan ang ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Pero sa likod ng tapang na yon ni Bato de la Rosa, makikita mo sa kanyang mata ang takot. What if kung totoo na nga yung warrant of arrest? Kasi nakita niya ang pinagdadaanan ngayon ni former president. At alam niya na kapag siya ay hinuli, ganun din. Kung ano ang pinagdadaan ni Digong, yun din ang pagdadaanan niya. At siyempre, kung matutuloy na yung warrant of arrest at nahuli na si Bato, yan din ang pinag-iisipan ni Bongo. Kasi wala kang kawala eh. Pag nag-issue ang ICC ng warrant of arrest, ipadadaan yan sa Interpol. Tayo po ay miyembro ng Interpol. So wala tayong choice kundi ang makipagtulungan sa Interpol. Paano nga ba yan? Hindi ba sinabi ni Bato na kapag siya ay huhulihin na, hihingi siya ng proteksyon sa Senado? So kung magkaganon man at naglabas na ng warrant of arrest ang ICC, tatakbo na si Senator Bato sa Senado. Pero ano ba ang sinabi ni Senate President Tito Sotto? Ayon po sa kanyang statement, as I have said in the past and in consultation with some members of the Senate to preserve the dignity of the Senate and as a matter of institutional courtesy, we cannot allow any senator to be arrested in the Senate premises. Outside the Senate premises, that is no longer our concern. So ano kayang ibig sabihin dito ni Tito Sotto? Wala na silang pakialam kung sa labas mahuli si Bato de la Rosa. So sa statement na to ni Tito Sotto, malamang ngayon pa lang susugod na si Bato diyan sa Senado para kapag lumabas na yung warrant of arrest, hindi siya maaring hulihin sa loob ng Senado. Dahil kapag nasa labas, wala na daw pakialam ang Senado kay Bato. Pero ganun ba talaga yon? Akala ko ba matapang si Bato? Hindi ba't ang sabi pa ni Bato, sometime in March 2025, I am ready to join the old man, hoping that they would allow me to take care of him. Pahiro talaga tong si Bato. Handa na daw siya na sumunod at makasama si Digong at umaasa siya
na papayagan siya to take care, alagaan si Digong. O ayan na, dumating na yung warrant of arrest. Yung to join the old man, malamang. Pero yung request mo na sana pagbigyan kang ikaw ang mag-alaga kay Digong, that remains to be seen. Pero teka muna, mukhang hindi lang silang dalawa ang magre-reunion, si Bato at si Digong. Mukhang may isang senador na sasama sa kanila. Dahil hindi ba, sometime in March din, sinabi ni Senator Robin Padilla, kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Matapang magsalita itong si Padilla na isama siya, isa siya sa mga sumuporta sa drug war ni Digong. Hindi ganun Dahil wala ka namang kinalaman dun sa actual Kaya matapang ka magsalitang ganyan. Kung nagkataon, kasama ka, kasangkot ka dyan sa EJK, tingnan ko lang kung masabi mo rin ito. So, wag ka nang maghintay na hulihin ka rin. Kapag nahuli si Bato de la Rosa, mag-volunteer ka na. Mahalin mo, payagan ka ng ICC. Diyan sa request mo, nahulihin ka rin. Then isa ka sa sumuporta sa EJK kamo at sa drug war ni former president. Yan ang hirap sa inyo. Tapang-tapangan kayo. Pero oras na dumating yung gantong pagkakataon, siguradong wala na kayong sasabihin. Ngayon, dahil kung ito sinabi ni Robin sometime in March, tingnan natin ngayon. Masabi pa kaya ni Robin Padilla na hulihin din siya? Isa siya sa sumuporta? Pangatawanan nyo yan, mga sinasabi ninyo. Although sa mga oras na to, para bang teaser lang ang pahayag ni Boying Rimulya. Dahil sabi po dito sa GMA News, hindi pa umano nakatatanggap ang Philippine Center for Transnational Crimes ng Red Notice mula sa International Criminal Court kaugnay ng umano'y warrant of arrest laban kay dating PNP Chief Ronaldo Bato de la Rosa. Ayon yan kay DILG Secretary John Vic Remulla. There is no actionable document yet. So kahit nasabihin pa na hindi pa natatanggap ng Philippine Center for Transnational Crimes yung red notice ng Interpol, siguradong hindi na po mapapakali itong si Senator Bato de la Rosa. Pero ako sa tingin ko, doon sa mga ibang DDS na talagang mahal na mahal si former President Rodrigo Duterte, papayag ba sila na hindi mahuli itong si Bato de la Rosa? Papayag ba sila na si Digong lang ang makukulong dyan sa dahig? Dahil kung nagawa na mahuli si Rodrigo Duterte at mapadala sa dahig at ngayon nga ay naghihintay ng trial sa ICC, bakit naman hindi kay Bato? Kung si Digong nga na former president, ngayon ay nasa ICC. Ano pa kaya dun sa mga kasangkot dyan sa drug war ni Digong at mas mababa ang posisyon kay ex-president Rodrigo Duterte? Papayagan ba nila na si Digong lang ang mag-suffer sa ICC? Dahil kung tutuusin naman talaga, hindi lang naman si Rodrigo Duterte ang may sala dyan sa drug war na yan. Dahil hindi lang naman one-man army si Digong dyan sa kanyang EJK or drug war. So dapat lang na yung mga kasangkot, yung kanyang mga trusted allies na kasama niya dyan sa EJK sa pagpatay ng libo-libong mga Pilipino ay dapat pagdusahan din nila ang kanilang ginawa. Tawag po dyan, hustisya. Kayo po, sang-ayon ba kayo na ipitin ng Senado si Senator Bato de la Rosa kung sakaling dumating ang kanyang warrant of arrest? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.